Your story is an inspiration to the world. Be brave, be bold, be you. Welcome to RIE Podcast! Yes! My name is Rafi Francisco, your super coach, at ako yung host ninyo for our today's RIE Podcast episode. Ako, nakaka-excite po mga partners yung pag-uusapan natin. And syempre, may makikilala tayo, di ba, na bago na namang guest at syempre alamin natin yung journey niya towards success. Before anything else, I would like to greet lahat po ng mga viewers natin na nanonood po ngayon from different parts of the world. Hello po sa mga nasa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And i-comment mo naman yung city mo or yung province mo kung saan ka po ngayon nanonood. And syempre sa mga international viewers natin, may mga viewers tayo, I'm sure, from Middle East. Ayan, hello sa mga taga Kuwait, UAE, Dubai, Saudi Arabia, Lebanon, sa Asia, Singapore, Hong Kong, Japan, South Korea. May mga viewers din tayo for sure na nasa Europe and America. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga members ng Royals International Empire. And of course, sa lahat po ng mga guests natin na nanonood ngayon, i-comment mo po sa baba kung saang bansa ka po na aabot ng ating Zoom event. By the way, syempre, I would like also to greet and mag-thank you sa mga founders ng team natin, Mentor Tanya Morales, our online queen, and the Wolf of EC Mentor Binge Bunagan, our co-founder, and syempre the rest of RA Council coaches of Royals International Empire. Ayan, so habang kino-comment niyo dyan ngayon kung saan po kayong bansa nanunood, syempre, ako talaga, I am so excited for today kasi ang pag-uusapan po natin is about prioritizing yourself or self-love. Ayan, mag-comment ka naman dyan sa comment section natin ng self-love. Ayan, pag-ibig sa sarili. Ayan, and talaga pong, eto po, ang next natin na guest ay ako personally, nakita ko rin po yung transformation niya. Nakita ko po yung from being, di ba, parang caterpillar into a butterfly. Ika nga, syempre guys, comment kayo sa ating comment section ngayon ng The Sigma kasi ipapakilala ko na po yung ating guest. Please help me welcome, virtual claps po tayo, to Mentor Mary Grace Alquisola. Welcome to the show, Mentor Mary Grace. Napakaganda naman talaga. Tawang-tawa yan. Hello. Excited ka na ba? Excited ka na? Yes, hello po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Diyan sa kung saan ka man lupalop ng mundo ngayon. Yes. Diba? Sa iba't ibang kontinente. Batiin mo naman yung mga fans mo, Mentor Mary Grace. Hello, Sigmanatics. Sigmanatics! Ayan. Wow, may fans club ka na, Sigmanatics, ha? Parang asaya natin. Ayan, by the way, so actually po, nahirapan po kami sa pag-book kay Mentor Mary Grace. Yan, syempre, excited ka na ba ngayon sa pag-uusapan natin, Mentor Mary Grace? Excited na ako kasi madami tayong pag-uusapan talaga. Oo, madami kang madidiscover. Tsaka marami talaga ako ngayong itatanong din talaga sa iyo. Oo. Syempre sa mga viewers natin, sa mga guests natin, sa mga bago po dito sa RIE Podcast natin, the main purpose of this show is to get to know, 'di ba, yung mga mentors and coaches natin, yung inspiration here in our community on a deeper level. Deeper level! By the way, Mentor Mary Grace, syempre, nagbumati ka na. Pwede ka bang, syempre, magpakilala talaga sa mga viewers natin, lalong-lalo na sa hindi pa na mga nakakakilala sa'yo? Okay. Hello po sa lahat again. And my name po talaga, buong pangalan ko, Mary Grace Alquisola. Bale, taga Negros po talaga ako. And I transferred sa Cebu para mag-aral ng college. And then, doon na din po ako nagtrabaho. Yun. Yes. So, ang background mo, bago ka na-inform dito, former employee. Yes. Former employee ako for 10 years. And then, pinaka-last ko na work, mga 3 years din yon. Nag-supervisor po ako sa isang tire company sa Cebu. Wow, Ayan. Bisaya. Hello sa mga, Bisaya. Bisaya na nanonood ngayon. Daghang Bisaya. 10 years, ang tagal din. Yes, 10 years. Okay, so syempre, pag-usapan natin yung experience mo before. I'm sure
marami kasing I know makaka-relate sa'yo as a former employee. Bali, yung tire company na naging supervisor ka, 3 years ka doon. 3 years akong naging supervisor. Tapos, pero yung 10 years na yon iba-ibang company. Pwede mo bang ano sa amin? Ano? Grabe ang dami. Hindi, isa-isahin lang natin. Ano ba yung mga naging trabaho dati ni Mentor Mary Grace? Kasi ako, mga 16 years old ako, naglayas na kasi ako sa amin. Aba! Prodigal daughter. Hindi, joke lang. Bakit ka naglayas? Naglayas ako kasi nung time na yon parang nahinto ako sa pag-aaral. So, ayokong mapondo sa Negros. Okay. Kasi alam mo, maririnig mo doon, ay, si nakapangasawa ng ganyan. Okay. Si ganito. So, taga-Negros ka talaga. Oo, so, taga-Negros ako. Sa ayoko ng ganun. Kaya, nag-transfer ako ulit ng Cebu. Bumalik ako ng Cebu. Ikaw lang, wala ka bang kakilala sa Cebu? Or... Meron akong kakilala sa Cebu, pero hindi ako dumiretso dun sa kakilala namin. Okay. Sige. Hinanap ko yung pinakamalayong relative na talaga. Okay. So parang tapos doon ako na kung pwede ba maghanap ng trabaho sa MEPSA yun sa Mactan. Sa MEPSA. Maraming alam ko yan. Tapos ang goal ko sana patunayan na kaya kong pag-aralin yung sarili ko. Ng college. Ng college. Magtuloy-tuloy ako. Ang ending, hindi pala ganun kadali kasi... Na-shock ka sa reality. Ganun ako. Ganito pala yung 16, hindi ka naman, pa 17 na ako noon. Okay. Hindi ka pala pwedeng magtrabaho kapag ka ganyan kasi underage. Mm-hmm. Wala na akong matulugan. Nakadala pa ako ng backpack noon. Okay. Totoo talaga. Totoo talaga. Promise. Nakadala ako ng backpack. Ayaw kong bumalik dun sa tita ko talaga na may contact ng mama ko. Okay. So, sabi ko, sige na po, kahit ano lang, taga-linis ng kantin, ganon. Taga-serve, taga-hiwa ng ganon. Sige, okay lang. Para may matuluyan lang ako. Ganon ako. So, ganon ka-desidido na magtumayo sa sarili mong mga paa. Yes. So, ano yung mga nagtrabaho ka sa kantin? Sa kantin, tapos after nun, mga 3 months, nag-transfer ako, tindera ako. Then after nun, nag-gasoline pump girl sa gasoline station. Wow, naging gasoline girl. Gasoline girl ako. Napakaganda naman ng gasoline girl. Mag-aapoy ang mga sasakyan sa... Pero ang itim-itim ko noon. Kasi yung gasolina, nakakaitim talaga siya. Nakakasunog ng balat. May trivia tayo doon. Kaya medyo ako dun sa mga pump girl, pump boy. Kasi naranasan ko din yung nagpagas, tapos tinakbuhan ako. Tapos nag-gasoline girl ka. After nun, lumber company. Okay. Sa Carbon sa Cebu. Sa may USJR, ganon. And then right after that, nag-Yokohama Tires na ako, sales rep. And then right after that, Goodyear Tires, sales rep. And then dun Ano ka pala? Napakadami mo palang work experience. Comment naman dyan yung mga empleyado or nakaka-relate kay Mentor Mary Grace na suki po ng mga racket at iba't ibang trabaho. I-comment mo dyan kung ano naman yung naging trabaho mo before kasi for sure, maraming makaka-relate sa'yo. So, ibig sabihin, ano ka na talaga strong, independent woman? Oo. Bata pa lang ako, nagbebenta na ako sa school. Ano ka ba? Bunso ka ba sa magkakapatid? Eldest. Kasi pag eldest ka, wala ka pwedeng asahan Tama. Ikaw yung inaasahan Ikaw magluto, ikaw ganyan. Sa'yo lahat. Okay. So, syempre, kamusta naman yung trabaho mo? Dito na tayo sa last mo na pinaka-last na work as a supervisor. Kasi tumagal ka doon 3 years. Oo. Kasi ako undergrad ng college. Okay. And then... Anong course mo ng college? Nursing. Wow. Nag-nurse. Nurse? Third year, second sem, nag-stop ako. Why? Kasi nakita ko sa hospital Okay. Kasi yung reality. katsikahan namin yung mga nurses, staff nurses doon. Magkano sa akin yung 15,000? Ha? Ganon. So parang kinwenta ko, parang halos lang ng allowance ko, tapos halos kapareho lang ng kung ipaghahalo-halo mo yung lahat ng gastusin ko as estudyante. Patagpi-tagpi ni Mentor Mary Grace yung Yan sila, mga bagong nurses. Pero yung mga may ranggo na medyo maganda-ganda ng konti. Kaya lang, hindi siya kaya kasi kung may pamilya ka, sinusuportaan. Tsaka in the long term, parang hindi mo nakikita yung sarili tapos, mo. Tapos, nakikita ko sa kanila, pagod sila everyday. Kasi 24-hour shift. Minsan, wala nang uwian, ganun. So, sabi ko, ayoko na ganito. Okay. Kaya hindi ko tinuloy. Sabi ko, magtrabaho na lang ako. Okay. Hanap ako ng trabaho na mas malaki ang sahod. Kesa sa ganito. Para mapanindigan ko talaga ba?
'Di ba? Wag Hindi niyo ka ba nakakaya. parang na parang nasayangan? Kasi maraming ganun na nasayangan sila. Ano yung mindset mo that time? Para nando na yung, mas maganda kasi stable, 'di ba? Yung sa stability na side. Pero sabi ko, pag kumikita naman siguro ako ng malaki, makakapag-ipon ako ng malaki, gusto kong magnegosyo ng sarili ko. Yun talaga yung goal ko. Okay, business. Business talaga. Okay. Kasi sa side ng father ko, mga negosyante talaga sila. Sa side ng mother ko, mga empleyado. So nakita ko yung difference. So gusto ko talaga magnegosyo. Kaya yun, sige, galingan ko, sipag, tiyaga. Sabi nga ni Manny Villar sipag, tiyaga, So, nung diba? nandun ka na, Mentor Grace, sa tire company, kamusta naman? Ano naman yung naging life mo doon as an employee? Ikaw naman yung pinakamaganda doon. Hindi pa! Ngayon na naman na. Okay. Ako yung pinakabata actually, nung Okay. time na yon. Tapos, yung mga kasama ko doon, nakagraduate ng mga university, ganun. Okay. So, parang naging na din sa akin na, mga kasamahan ko, mga ganito. College grad. College grad, magagandang school. Ako undergrad, tapos ganito lang ang school ko. Ang ko noon, para makaipon ako ng malaki, galingan ko, gusto kong maging supervisor. Okay. So, Kasi, naniwala ka na dun sa parang thought na promotion? pag malaki yung ranggo mo, malaki Oo. ang sahod mo. Okay. Kaya ginalingan ko talaga. Paano mo ginalingan? Kasi, hindi naman ako nakisip-sip. Parang papakitang gilas lang sa amo. Okay. Sir, may ganito doon. Okay. Taga ganun ba? Taga ng mga dapat i-improve. Oo. Naghahanap ako ng mali para i-improve. Parang nagsasuggest ka para sa kakaganda ng company. Yes, so ganon. So kaya, pinromote ako. And then, yun, na-realize ko na, 1,000 lang naman ang difference ng sahod. Uy, 1,000 ayan. lang. Comment dyan yung mga viewers natin na nakaka-relate na nung na-promote sila, akala nila yun na yung breakthrough ng kanilang career. Pero, Yes. kasi ako nakaka-relate din ako at some point. Kasi naka-experience din ako na mas dumami yung problema. Mas dumami yung trabaho. Mas dumami yung stress. Oo. Yung sahod mo, ganun. Parang ang nangyari, naging overworked, underpaid na tuloy. Oo. Okay. Kaya yun. And then, may mga dagdag na mga bonus quote Kunwari. and quote. Para magtagal ka dun sa kumpanya, sa parang ganon. So parang, sige na lang, okay na lang to. Parang ganon. Okay na lang to compared sa dati. Parang ganon. So on your third year, syempre, 3 taon na eh. Kasi ako 6 years ko siya bago na-realize na I want na mas better yung life ko. Ikaw, ano yung parang tumatakbo sa isip mo nun or realization mo? Kasi for sure, maraming mga makaka-relate sa atin. I-comment mo naman dyan sa comment section natin kung ilang years kang nagtatrabaho or nagtrabaho. Ikaw, Mentor Mary Grace, ano yung parang personal parang realization mo nun ng time na yun? Madami. Unang-una, kapag wala kang pera, parang kung sa mga relatives, mga kakilala mo, ika talaga. Sorry lang. May kumakain dyan eh. Pasintabi po. Paano pwede mo bang Naranasan ko kasi yung parang example, pag magre-reunion kayo. Okay. Tapos yung mga kasama mo, mga teacher na, mga ganyan. Tapos mako-compare. Tapos parang mawawala ka sa picture. Tapos basta iba yung pakiramdam kasi iba yung pinapa-feel sa'yo. Oo. And then, isa pa na realization, nagpapaaral kasi ako ng kapatid ko sa college that time. So, napagod na lang din po talaga ako. Sure ko, ikaw pagod ka na din. So, parang gano'n, napagod na lang din talaga ako na parang living from paycheck to paycheck, pinagkakasya, pagkulang, nangungutang, and then for 10 years, gano'n yung buhay ko. Kaya sabi ko, gusto ko naman ng pagbabago. Di ba, Grace, gusto mo masenso, yumaman. Kaya nga gusto mo magnegosyo, di ba? Pero bakit umabot ka na ng 10 years? So parang may ganun ako na question. Na-realize mo ulit na hindi pala yun yung gusto mong life. Yes, oo. And then, yun na, may maganda namang nangyari kasi pinagdadasal talaga eh. Yes. Pinagpe-pray talaga. I'm sure at that point, kasi, di ba, strong personality, ika nga. And the fact man kasi sa mga strong personality, it takes parang humility na tanggapin na
Ay, parang hindi talaga. Oo, diba? Parang hindi ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, diba? Tsaka, kasi ikaw, at 16, umalis ka na sa inyo, parang may ganun ka na na independent ka. So, ano naman ngayon yung action mo na ginawa since, yun nga, na-realize mo that employment or being a supervisor, hindi yun yung sagot sa gusto mo mangyari sa buhay mo? Ang pinakaginawa ko kasi noon, galingan ko lang. Okay. Sa ginagawa ko, sa trabaho ko. Mm-mm. But parang, di ba, sa Cebu kasi, dasal-dasal kasi, di ba, Santo Niño, Oo. mga ganyan. Parang may dumating na lang na opportunity kasi nung time na yun. Nagpipray ka din? Oo, ng opportunity. syempre. Ano sinasabi mo? Sabi ko lang, Lord, gusto kong gusto ko talaga yumaman. Okay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Mm-mm. Parang ganun. Ano yung kailangan ko gawin? Ano pa yung dapat Give kong me a gawin? sign. So parang ganun. Oo. Hindi naman siya timing, but prayer answered. Nagpunta kasi ako dun sa bahay ni na Mentor Chona. Oh, shout out sa ating extraordinary mom. Yes. Ano yun Fiesta Santo Niño. ng Guadalupe. Ah, hindi, Guadalupe. Okay. Fiesta ng Guadalupe, may sasakyan sa labas ng bahay nila, white na Toyota Fortuner. Nagpunta ako. Okay. So, sabi ko, kaya sasakyan. Ang ganda naman. Ang ganda naman ng sasakyan na yan. Bagong-bago. Ganon. Sana magkaroon din ako ng ganyan. Okay. So, nang pumunta ka doon, So, paano yung naging... ngayon, pag ano ko doon, so kain na kami, sabi niya, alam mo ba, si Lalang nasa Manila, ganon. Ganon ba? Nag-nurse na ba siya doon? Or nag-a-apply na ba siya pa ibang bansa? Kasi nurse graduate si Mentor Tanya. Hindi, meron siyang negosyo. Ganon. Pero before pa that, na-introduce na niya ako dito sa ganitong negosyo. Hindi ko lang pinansin. Bakit hindi mo pinansin? Ano yung parang reason mo nun? Kasi hindi ko alam ano siya. Ang sabi kasi sa akin dati, yung word is networking. So, Okay. akala ko parang, kasi internet, internet. Ano ba yung mga nag-internet? So, uninformed Kakausap daw ng mga tao sa kung saan-saan. Baka call center, parang gano'n. Ay, ayoko niyan kasi supervisor ako Ay, may ganun ako. Kaya hindi ko siya napakinggan talaga ng maayos, though in-explain sa akin. Sarado utak ko. Okay. And then, nung time na bumalik ulit ako sa kanila, doon na-open yung mind ko na dahil talaga to doon sa sa mug na Mickey Mouse. Ha? Ano wag na Mickey Mouse? Kasi bata pa lang ako, gusto ko na yung Mickey Mouse. Gusto kong makita si Mickey Mouse. Okay. Bata pa lang ako. Tapos? Hindi ko naman alam na si Mickey Mouse nasa ibang bansa. Wala sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Daging sa atin dito eh. Tapos, ang sabi ni Mentor Chona, binili to sa Hong Kong. Galing sa Hong Kong. Gusto ko yan. So, parang ganon. Okay. Ay, Hong Kong, dun pala yun. May Okay. ganon na ako. Ay, ano pala yung ginagawa niya doon? Tinuloy-tuloy Doon ka na niya yung nagtanong. negosyo. Oo, tinuloy-tuloy niya yung negosyo. Naalala mo dati, yung ganon. Yung networking, yung in-explain sa'yo before. Oo, na hindi ka nakinig. Well, hindi naman sinabing ganon. So, parang Parang ganon. pinaalala niya lang na Oo. eto yung... Sabi ko, okay. So, doon ka na nagkaroon ng curiosity. Doon ako nagkaroon ng curiosity. Nung time na yon, since pagod na ako, nag-try na ako ng mga konting mga sideline, nagbebenta ng battery, nagbebenta ng sarili kong gulong. Okay. So parang ganun. Pero patago lang kasi hindi pwedeng malaman ng boss ko kasi matatanggal ako sa trabaho pag nalaman niya kasi kompetensya. So bawal. binibenta nila, bawal. Silver, lahat, yung mga binibenta ko yan. Yung mga truck, nakabenta ko ng mga ilang beses. So parang ganun. Sabi ko, pwede ko din gawin yan. Kasi nung time na yon, since nasa Manila si Mentor Tanya, malaki-laki na din. Maayos-ayos na din yung kinikita niya. I think $500,000 na yata si Mentor Tanya. Nung or time na yun, 300. naalala ko ang nasabi, 200, 250. You see. Nung time na yun. Grabe, no? So, ibig sabihin, parang sumubok kang mag-sideline kahit may trabaho ka, then doon pumasok sa isip mo ulit na what if na isabay ko din tong negosyong na nakita ko ulit. So, that time, tanong ko lang, syempre, business. May puhunan. Tanong ko, ikaw ba'y may pera nung nag-decide ka or naisip mo Wala. yun?
Ang meron sa atin, paraan. Di ba? Okay, so paano yon? Paano mo ngayon ginawa ng paraan yung puhunan? Eto sa mga nakikinig na napresentaan at na-share na din, ilista mo ha. Tip 101! Tips to, pro tip. Una, nilapitan ko yung amo ko, nag-cash advance ako, pinahiram sa akin 5,000. Okay. Pangalawa, nag-loan ako sa SSS. Since matagal ang SSS, mga 3 weeks, nung time na yun. Ngayon, mabilis na lang eh. Inantay ko siya. Pero, naggawa ulit ako ng isa, kasi yung ATM ko nakasanla for 5 years. Aba, 5 years? ang laki ng utang mo siguro. Alam mo yung ATM mo, na parang feeling ko, pag nananaginip ako yung ATM ko, may ugat na. Uso yan uso yan. I would like to, uso yan sa probinsya, yung Prenda ATM. Sanla ATM. Oo. Nakasanla na siya. Sabi ko, since nakasanla ka na, didagdagan ko na lang. Di ba? So, dinagdagan ko yung sanla ko ng ATM, 5,000. Alam mo yung pinagsanlaan ko ng ATM? Imbis na ako yung habulin niya kasi gusto niyang magpautang sa akin, nagtatago na siya. Kasi may dadagdag na naman ulit ako na utang. So, alam mo, 3 beses akong bumalik sa kanya. Okay. Hindi ka parang, ano yung mindset Sabi mo? ko, nahiya ako, syempre. Kasi Pero, supervisor ako eh. Tapos kung saan-saan ako nangungutang. Okay. Pero wala eh, lunok pride eh. Lunok hiya eh. Kasi gusto ko may magbago. Ayoko na doon lang ako. Kasi naranasan ko na yung ganun na buhay. Gusto ko pa bang habaan? 10, 20 years? 15 years? I'm sure maraming diba? makaka-relate sa atin dyan, no, na yung realization din ni Mentor Mary Grace na, oo nga, no, na-realize ko. Ilang years na ako, ngayon pa ba ako mahihiya na gumawa ng paraan kung nakita ko naman na itong opportunity, itong business na to, ito yung magpapabangon or 'di ba, magiging solusyon sa lahat ng problema mo. Kasi sa kwento mo, parang patong-patong na. As in, hindi ka makahinga kasi lagpas na siya. Oo, tapos isa pa, lahat ng mga kakilala ko, trabaho ko dati, minessage ko, pwede ba akong manghiram kahit 1,000 lang? May nagpahiram 200, 300, 500, 600. Aba, okay lang, sige lang. Hanggang sa naipon siya. Nabuo yung pangpuhunan. Paraan lang talaga eh. Pag gusto talaga Kasi, may paraan. Ito yung paniniwala ko dati. Kung wala kang pera, kailangan may paraan at may idea ka. Kasi kung wala ka ng pera, wala ka pang paraan, wala ka pang idea, anong mangyayari sa'yo? Pupulutin ka sa Kasi, sabi ng tito ko dati, putson ka og banig pag mawala ka na sa world ba? Pag babalutin ka ng banig na lang ibabalot sa'yo or plywood na lang ang ibabalot sa'yo kapag mawala ka sa mundo. Kasi, mahihirapan din yung mga natira kasi sila naman din yung... Tama. Parang ganun, yung nasa isip ko, kailangan magkaroon ako ng paraan idea. talaga. Paraan talaga. Diskarte, paraan. So, yun na. Nakagawa ka ng paraan. For sure, sa dami ba naman ng paraan mo, no? Talagang walang lusot! Walang lusot talaga. Walang lusot. Hindi pwedeng may lusot. Hindi pwedeng may butas. Kailangan So, ano may butas? By the way, basta, ang bottom line doon, priority mo talaga yung success mo. Yes, Yun yung parang, kung may kailangan tayong i-take away ngayon na phrase, ang bottom line doon, priority ni Mentor Mary Grace yung success niya. Then after nun, syempre, nag-member ka na. Ano yung mindset mo nung, kasi syempre, bagong industry, di ba? Hindi naman parang newbie ka in network marketing. Ano naman yung naging adjustments mo or mindset mo that time? Ito ba yung malupit? Kasi di ba supervisor ako? Kala ko ang galing-galing ko. Ay, kaya ko yan, madali yan. Diba? May ganun eh, madali yan. Pagpunta ko, kasi agad-agad, after 1 week, nagpunta agad ako ng Manila. So nag-booking ako. After 1 week, nasa Manila na ako. Tapos sabi ko, ay, kaya ko yan, madali lang naman. Kausap lang pala ng tao. Kasi, online na yun eh. Pindot-pindot lang. Adding lang. Facebook lang. So, nasa utak kong madali lang. Yun pala, ang pinakakailangan pala dito, pasensya. Mahabang pasensya. Kasi wala siya sa pagalingan eh. Wala siya sa marami kang alam. Kasi lahat ng alam ko dati nung supervisor ako, lahat ng alam ko dati nung nag-aral ako, walang kwenta sa totoong buhay pala kung gusto mo usin sa ityumaman. Kasi magkaiba ang mundo ng pagiging empleyado at kaiba ang mundo ng pagiging negosyante or yung mga umaasenso. Kaya sila iba mag-isip.
Kaya sila, hindi makarelate yung empleyado sa ugali ng mga nagnenegosyo. Parang akala nila ang yabang, akala nila ganito, ganyan. Kasi iba yung mundo. So, yun pala yung kailangan kong tingnan din. The mindset. Mindset. Kaya yun, hindi siya medyo, struggle talaga siya. Challenge siya sa akin. Naniniwala ka ba, Mentor Mary Grace, kaya siya naging struggle sa'yo kasi masyado kang nag-hold on dun sa mga paniniwala mo dati at hindi ka naging open, change, or adjustments talaga. Oo, yun yung isa sa nagpahirap. Kasi pag pumasok ka ng ibang industry, kailangan open ka for changes, for corrections, adjustments, lahat. So yun yung parang i-accept mo talaga pinakamagiging tip mo sa mga... Yes, i-accept mo kung ano yung binibigay sa'yo, tinuturo. Mas mabilis mo i-accept, mas mabilis mo siyang matututunan, mas mabilis kang kikita. Napakaganda nun. Mas mabilis mo siyang i-accept, mas mabilis mo siyang matututunan, at mas mabilis kang kikita. In order for you to learn things fast, you need to unlearn kung ano yung mga natutunan mo before, fast din, di ba? Yes. So sometimes, learning is unlearning. Yes, oo. Kaya kailangan talaga tanggalin mo lahat ng alam mo eh. Kasi may mga professionals din kasi na nandito. So, madaming alam, madaming ganyan. Tsaka kung magaling ka na, di sana ngayon mayaman ka na. Ibig sabihin nun, business is a different, yung parang, game, parang, it's a different game, ika nga. Ayun, so, ano naman yung parang masasabi mo yun na? So, for sure, since nalunok mo na ulit yun, diba, natuto ka na, you unlearn things, and that's the time na natuto ka na rin sa business. Ano sa tingin mo yung parang masasabi mo na yung biggest takeaway or breakthrough mo doon sa building stage mo ng pagbe-business or pagne-networking? Aside doon sa kaninang na-mention ko na acceptance, isa din sa pinaka, takeaway or hanggang ngayon, dala-dala ko is, maging humble ka para mas mabilis mo siyang matutunan kung ano yung kailangan mong matutunan. Kasi pag-accept lang, okay, sige. Ganun lang eh, 'di ba? Pero it takes all the humility in the world para sabihin mo na ipagkakatiwala ko sa iyo yung future ko, kaya lahat ng sasabihin mo gagawin ko. So parang ganun siya. Yun yung hanggang ngayon dala-dala ko, and madami kang kailangan pang matutunan eh. Character-wise, nagbago lahat, ugali, nagbago lahat. Maldita po ako na mahiyain. Ma-pride, in short, na tao. So, ayoko nung napagsasabihan ako. So, yun yung isa sa binago ko din. Na, ngayon, pag merong sinasabi sa akin, okay po, sige. Okay. Nagtatanong ako, yes. Kasi importante yun eh. Importante din na magtatanong ka talaga. Kasi kung wala kang sasabihin, tanggap lang. Magtanong ka sa tamang tao. Tamang tao, oo. Sa mentor mo, per se. Sa mentor mo talaga magtanong ka. Wala kang ibang pwedeng pagtanungan, hindi yung relatives, hindi yung family, hindi yung friends. Yung mentor mo, kasi siya yung mas nakakakilala sa'yo this time. Since this time, bago ka na, kasi binago mo na yung gali mo, binabago mo na yung sarili mo. Ikaw noon, siya din yan dati. Parang yung pinagdadaanan mo na adjustments, nadaanan na rin niya. So, alam niya kung ano yung... Ituturo niya sa'yo. Ituturo niya sa'yo. They know how you feel at that moment. So, ganun. Sige, tuloy. Kaya, binla ko talaga yung family ko dati. Binla ko yung mama ko, yung mga Bakit kapatid mo ko. Bakit mo ano yung parang naging mo na dumating ka doon? Hindi sa binla ko sila kasi ayoko silang naririnig. It's just that gusto ko lang makafocus sa kung ano yung kailangan kong matutunan dito. Okay. Kasi kung nandyan sila, marami kang maririnig eh. Yung family mo kasi, overprotective. Kawawa ka naman dyan, baka nangangayayat ka na, wala ka nang kinakain, mga ganyan. So, hindi siya pwede mong marinig. Hindi siya nakatulong sa'yo. Hindi siya nakakatulong. Ang dami nilang mga akala mo makakatulong sa'yo kasi nag-worry sila sa'yo, pero hindi pala siya nakakatulong. So, kaya ko sila binlock. Tapos, for the meantime, syempre. For the meantime. Sabi ko, Millionaires Club member muna ako. Pero from time to time, chine-check ko.
Hindi naman forever na gano'n. Okay. So, hindi naman Para mas ibig sabihin mapabilis. na yun yung ginawa ni Mentor Mary Grace. Eh, yun yung gagawin ninyo. Ah, Yan? ah, Para yun sa, peace of Sa mind. akin, Tsaka para oo, makapag-focus. para mas mapabilis. Oo. So, ayun. Syempre, ayun na. So, ang dami mo ng sinacrifice, ang dami mong adjustments. Let's talk about the reward. Kasi, sabi nga nila, after yung struggles, yung challenges, reward na. Yeah. Ano naman yung naging reward, syempre, after nun, Mentor Mary Grace? Ang first ko kasi na-experience dito, travel man ng mga local. Which is yun talaga yung gusto mo. Oh. yun talaga yung mga ano mo eh. Alam mo yung pangarap ko mag-travel, ako lang mag-isa. So parang ganon. Or basta mag-travel. Discover some other places. Kasi may nakapagsabi sa akin dati na friend ko, old friend ko. Tananong ko siya, bakit kayo nag-out of the country lagi twice a year? Sabi niya, yung mom and dad ko kasi gusto nila na ma-experience namin yung iba't ibang kultura. Iba't ibang pananaw ng tao, iba't ibang mindset ng mga tao sa iba't ibang mundo. Para mas maging open sila, para mas mapalago yung negosyo nila. Kasi ang negosyo kasi daw, tao ang pinag-uusapan. Di ang tao, iba't iba yung ugali. Kinalakihan. Oo, iba-iba kinalakihan, iba-iba paniniwala. So para mas makarelate sila, makaintindi, magaan. Kaya nagta-travel sila. So naging sabi, lakwatserong mag-travel. lakwatserang single lady. Ayan, so sa local, nag-travel ka. Sa local, and then right after that, naging Millionaires Club member ako. Naging milyonarya ka. Anong year yon? 2020 yun. Okay. Oo, kasi ano yun eh, sa MOA Arena ako. Parang ano yun, ang sarap. Anong feeling mo nun? Kasi, syempre, from your experiences, after nun, naging Millionaires Club member ka. Feeling ko parang, ang dami ko nang na-achieve. Sobrang first million Proud pa lang ka yun, sa sarili mo. Parang oo, sabi ko, sa dami ng tinawid ko, sa dami ng challenges na ginawa ko, na nilagpasan ko, sa dami ng sacrifices, meron naman talagang sacrifices eh. 'Di ba? Sa dami ng mga inayawan ko muna sa buhay, ito yung kapalit. So, kaya masabi ko, self, so proud of you. Tsaka totoo yun na Oo. minsan nga nagsasacrifice tayo in things that hindi naman nakakatulong, nakakadala sa atin sa success. 'Di ba? How much more yung sacrifices or itatawid natin na, yun nga, 'di ba? Milyonarya. O, Yes. 'di ba? Tingnan mo naman. Gandara. Char. Ayan. Sa after ng Millionaires Club. Ay, joke lang. Di joke yun, ha? Millionaires Club, awardan ako sa MOA Arena, and then right after that, first travel ko. Before ng pandemic, international, Hong Kong and South Korea. So, nakita mo na talaga si Mickey Mouse sa Hong Kong. Dude! Mangiyak-iyak! Mangiyak-iyak ako kasi sabi ko, Pagkasama tayo noon. yes! First mo din yun, di ba? Oo, first ko din yun. Saya nun! Kasi first time ko din sakay ng tren sa Hong Kong. Dami kong first sa Hong Kong. First kong nakatulog sa 5-star hotel. First. Okay, First kong nakasakay ng eroplano ng papuntang ibang country. First time ko na ang lamig pala dun. Kasi March yun, parang di ba? ganun. Parang cool weather So yung parang pumunta ganun. tayo. Oo, sobrang lamig dun. Ang daming first time to. First time ko nakapag-Starbucks sa Hong Kong. Ibang Kasi bansa. dito, hindi pa naman ako nakapag-Starbucks. Okay. Kasi goal yun ni Mentor Tanya, di ba? Ah. Magsa-Starbucks tayo sa iba't ibang country. Doon tayo sa parang, yung star? Yung Anong tawag doon? Boulevard of Stars. Boulevard of Stars. Oo, may pag-ganun pa dun si Tsaka hindi ka pumunta ng Hong Kong for work. Oo, travel. Disneyland. Nag-Disneyland. Doon talaga, sabi ko nung nakita ko talaga si Mickey Mouse. Kasi sino ikaw ata yung kasama ko. Tayo magkasama. Nag-Grizzly Ako yung videographer tayo, photographer mo dun eh. Alam niyo pa, kwento ko lang. Si Mentor Mary Grace po nung time na yon, kapag siya po yung kasama mo, mag-expect ka po na wala kang maayos na picture. Kasi, ang pictures niya po, tingnan niyo na lang po, ina-flash po natin sa screen. Ang gaganda po ng pictures niya. Talaga pong halos humiga na po ako doon sa Disneyland para lang makuha yung magandang angle. Pero yung sa akin po,
Grabe yung sa Moana Park. Pag ganun-ganun si Mentor Rapid. Ako, sige. Oh, Okay. diba? Okay lang. Which is okay lang yun kasi talagang ako na lang po talaga, gumaling din ako sa pag-edit nun. Pasalamat ka sa akin. Ano pa, after nun, sige, sa Hong Kong. Out of the country? Doon pa sa Hong Kong pa. Hong Kong pa. Ocean Park. Ocean Park. First time ko din makasakay ng roller coaster na nasa gilid ng bangin. Okay. So, parang ganun-ganun. Okay. Oo. Tapos yung The Flash talaga, hindi ko makalimutan. Yun, yung ginaganon-ganon ka. Yan. So, parang masaya. bumalik ka sa pagkabata. Masaya. Sobrang saya. Sobrang sarap ng pakiramdam. Okay. Tapos pumunta pin tayo ng Jeju. Jeju Island, South Korea. Jeju Island, South Korea. Second time ko yon. Tapos, lahat tayo, no? Sa isang airplane, lahat kami lang lahat. Walang nahalong ibang pasahero. And then, pero, nung time na yun, tapos na yung snow, may snow pa natitira sa gilid-gilid. Ginanong ko talaga, ito pala yung snow. Alam mo yung, iba pala siya doon sa, namumuong yelo doon sa loob ng ref nyo na ang tagal nang hindi nalinisan. Sa freezer. Sira na pala. Sa freezer nyo, so parang iba siya. Tapos, first time kong makakita ng plantation ng oranges na walang nagbabantay. Kasi sa South Korea, sobrang disiplinado ng tao. Tsaka ang babait. Napaka-amazing. Tsaka, eto pa yung, isingit ko lang ha. Yung mga bata kasi dito sa Philippines, don't talk to strangers, ganun, di ba? Kasi maraming mga ganyan. Tapos, hindi ka pwedeng lumabas kasi baka maano ka. Doon kasi, yung na-experience ko isang bata, sobrang generous nila. Binigyan ako ng bata ng ice cream. Tapos sabi ng tatay. Nakabudol ka lang bata Sabi ng Nagandahan father. siguro sa'yo yun. Oo, sunod talaga siya sa akin. So sabi ng tatay na, accept daw. Kasi tinitrain pala nila yung mga bata doon na mas maging makatao, mas maging generous, mas hindi matakot sa stranger. Kaya pala maganda yung nila. Upbringing. Oo, tapos successful mostly sila. Tsaka, kasi hindi sila takot. Tsaka baka naisip na ibang tao, ang ganda naman ng lifestyle, ang ganda naman ng nangyayari sa kanya. Siyempre, on top of that, yung income. Diba? Yes. Paano mo naman share mo naman siyempre? Kasi baka curious yung mga hindi pa members dito. Ano ba yung pagkakaiba ng income here in our business compared sa trabaho mo before? Unang-una, kumikita ka sa trabaho mo, kayod ka ng kayod kalabaw ka, serkobalentong. Dito kasi, Grabe naman yung serkobalentong. Totoo! Uy, naranasan ko talaga yan. Kasi umaakyat pa ako ng mga tarima dati para lang ma-check yung. Kasi supervisor ka, kailangan mo ma-check. Lahat tama yung bilang, lahat tama yung sizes. Tapos, at the end of the month? So, sahod mo, magkano na lang ang natanggap mo kasi may maraming deductions. Dito kasi, yung income mo, example, nung nagta-travel tayo sa Thailand, singit ko, yung kumikita ka ng 50 mil, na nandun ka, nagta-travel, yung mentor mo kumikita ng 100, 200,000, 300,000, yung mga kasama mo, so ganun kalaki yung kinikita. Since ganun yung online difference. Yung business. Since nadadala mo siya kahit saan, yung negosyo mo. Yon. And then, masarap mag-enjoy, mag-travel na kumikita. Tama. Hindi napuputol yung income mo. Kasi dati mag-iipon ka pa. Yung ipon mo, igagastos mo sa travel, wala ka pang income. Tsaka yung utak mo, after ng travel, babalik na ako sa Oo, work. kailangan ko nang magmadali kasi malilate ako, kaltas. Di ba mga ganun? Stressful. So yung 6-figure na income, normal siya here in our business. Dito sa ating negosyo. And then, masaya kasi yung mga taong kasama mo, kumikita din. Yun yung maganda. Oo. Iba yung mga kasama mo kumikita din. Kesa yung mga kasama mo, ikaw yung nalilibre lang. You are surrounded by people na uhaw din sa success at gusto din paglaban masaya. yung success nila. Pag sinabi natin, Mentor Mary Grace, na priority your success, ano yung pumapasok sa isip mo based sa experience mo? Unang-una, pag-prioritize your success, para sa akin kasi, parang, example, si God, yung success mo, kaakibat nun yung opportunity na meron ka. Lahat ng nasa baba, family, relationship, friends, pang tertiary na lang sila eh. So, kung meron mang mangyari dito sa baba, ine-neglect ko siya for the meantime,
para trabahuin ko muna yung pangarap ko. Kasi eto, andyan sila, pwede ko silang balikan. Sa negosyo kasi or opportunity kasi, malingat ka lang ng 1, 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Lalo na kung nagsisimula ka. Sa nagsisimula pag malingat ka, malaki mawawala sa yung income. Kaya aayusin mo siya, tatrabahuin mo siya ng maayos para pagdating ng panahon, play hard ka na lang. So, dito kasi parang mas na-prioritize ko yung opportunity, yung negosyo, yung success. Kasi mas masarap naman na balikan yung family, mas masarap makipag-date, mag-enjoy pag may pera ka. Makipag-date. Soon. Sino pala? Single pa kasi kayo. Single pa lang kayo si Senator Mary Grace. By the way, tama yun. Yung parang, if you make your success your priority, madali na lang balikan. Ang ganda ng sinabi ni Mentor Mary Grace na she prioritized her success because she wants na yung ibang bagay later on, magiging madali na lang siya. You know why? Security also in relationships sa family, friends, and everyone, and anything else. Anything else. Kasi, para sa akin, andyan sila eh. Andyan sila forever eh. Magtatampo man sila sa'yo, pero andyan sila eh. Pag ang pangarap mo nagtampo sa'yo, end of. Anong bibigay mong advice sa viewers natin na bakit kailangan nilang i-prioritize yung success? Para mas masarap kasi gawin ang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin kapag nauna mo to. Okay? Kasi ang success kasi, dulo kasi nun, currency kasi freedom, financial freedom, time freedom, location freedom. 'Di ba? So, mas masaya yung ganun. Oo. Kaya, mas napaprioritize, para sa akin, na-prioritize ko siya. Oo. Need talaga siya. Ayan. So, syempre, excited kami. Ano ba yung next na aabangan namin? So, the Sigma. The Sigma, letter Z, the Sigma pala. Gazilla. Mentor Mary Grace. Ayan, syempre, ano mo naman, balita. Sige. Parang next na mangyayari sa akin few days from now, may naantay na lang po tayong papeles para sa sasakyan natin. Lalabas na po natin yung first car natin. Wow! And then, grabe na-excite ako dun. Kasi yung color kasi ng Tiffany & Company, yung jewelry na So, kaya ako siya napili. And then, right after that, syempre first car, may mga second, third yan. Yes. Soon, di ba? Unahin mo natin yung first. Next niyan, mas madami pa kasi akong ginugol na mga kabataan, most especially, na maturuan mag-guide. Kasi, aminin natin o hindi, ang daming mga kabataan ngayon, kahit na sabihin ng magulang na binigay mo ang lahat, meron kasi talaga silang sariling pag-iisip ngayon na sila yung mga kabataan ngayon na gusto din ng success sa buhay. Kaya pag kinulong mo sila sa school or sa trabaho, kaya maraming bata ngayon successful sa online. Kasi yung generation ngayon, they are bound to be successful. Wala lang sa tamang opportunity. Tama. So marami akong mga pina-project ngayon. Saka maganda sa community natin, yung support system. Oo. Kaya nga tayo may Royals Academy. Yes. Kaya imaginein mo ako single ako ngayon, ang pinaka-priority ko din ngayon, turuan yung mga nandito. So parang para mas madami, mas masaya yung kumikita. Imagine mo na lang kung yung anak mo nandito, tapos kumikita siya 50,000 per month, 70, 80, 90, 100,000 per month, may sasakyan na yung anak mo. Ikaw yung pinakaunang magiging proud 'di ba? Tama. Oo. And then yung anak mo mismo, magkakaroon siya ng kumpiyansa, tataas lalo yung kumpiyansa niya. Yes. And then goal ko dito this year, magkaroon ng 5 talaga na mga OFWs na pina-project ko, maging milyonaryo din kagaya ko. In line yun sa goal din natin yes. na 1,000 OFW for good na tutulungan sa Royals International Empire. Grabe, no? Oo. Ang exciting ng mangyayari sa atin. Yes, oo. More travels pa, syempre. Hindi nawawala yan. Wala kang choice sa opportunity na to, sa negosyo na to. Kung di magta-travel ka na magta-travel, wala kang gagawin, kakaway, ngingiti, tatawa sa harap ng camera. Kakain, matutulog,
Gala ulit, ganun lang. Yes. So, nangyayari siya habang tumatagal ka dito, habang kumikita ka ng malaki, so wala kang choice, meron talaga siya. So, Yes. given na siya. True. Yun, Dubai. To wrap it up, Mentor Mary Grace, ano yung naging realization mo sa naging journey mo from walang-wala hanggang sa ngayon na ito na yung narating mo, which is na ma-inspire yung mga viewers natin? Ang right now na-realize ko talaga, unahin mo muna yung sarili mo. Hindi ko sinasabing kalimutan ang family. Andyan sila forever yan. It's just that, iba kasi yung kinakalimutan mo iba muna yung priority mo sa ngayon. Kasi, dulo nun, kung breadwinner ka, or kung hindi ka breadwinner ngayon, hindi mo alam kung sino yung mga nagbibigay sa iyo ngayon ng food, shelter, at kung ano-ano nagsusupport sa iyo. Hindi natin alam hanggang kailan siya malakas. So para sa akin, turo ko sa sarili ko din na unahin talaga ako. Kasi paasensohin ang sarili ko. Kasi pag ako lunod ang family ko. Pag ako asenso buong family ko. So parang ganon. And then, mas tumulong palalo sa maraming tao. Yun talaga. Hindi yung tulong baka na-misinterpret nyo. Yung tulong na magbigay ka ng opportunity. Sabi nga na teach, don't just give a man a fish. Teach them how to fish. Kasi kapag bibigyan mo lang ng pera, pansin mo, marami kang binibigyan ng pera, hindi naging enough sa kanila. Magrereklamo pa. 'Di ba? Why? Because wala silang natututunan. Turuan mo sila paano maghanap ng pera, paano kumita ng pera. Turuan mo, utak yung pakainin, hindi bibig lang. Kasi kung yung utak ang pinapakain at ginagawa niya kung ano yung natutunan niya, may pangkain siya, may pangbili siya ng kung ano, may pang-enjoy siya. Hindi yan naasa sa'yo. Matutuwa pa yan kasi magiging successful siya. Pero kung meron kang anak, ganyan, bigyan mo lang. Kaya ang mama ko, member din. Kasi mag-member ka. Parang kumita ka. O diba, nung birthday niya, may cheque siya. O di, congratulations. Diba? Ganon. So, hindi mo sila tuturuan lang na basta lang manghingi, magantay. Kasi mas kawawa sila in the near future pag wala silang hindi kahabang natutunan buhay sa nandyan. And then, mas magiging benefit nila pag, kagaya ko, mas naging benefit nila kasi mas marami din silang nagagawa. Hindi na sila umaasa sa akin. Mas tumataas ang kumpiyansa. Yun. And then, pag isantabi yung mga bagay na hindi pa kailangan. Kaya ako, actually, I am happy single. Cheers for being single. Hindi lahat ng may jowa masaya at hindi lahat ng single malungkot. Huwag kang madala sa pressure na mga... Pero, syempre, hindi look forward. Syempre, may time. Yes. Parang ganon. So, parang, example, ngayon, di ready ka na, di ba? Kasi medyo, okay ka na eh. Yes. Di ba? Kesa naman, huwag natin mandamay. Yun, Okay. Ayan, wag na lang. Thank you so much, Mentor Mary Grace, sa napakagandang usapan natin. And for sure, ang daming naka-relate, ang daming na-inspire, ang daming yung mga single ladies, single men. Self-love tayo, self-love. Kailangan palang i-prioritize talaga yung success. And Yes. Ang pinaka-takeaway ko sa naging usapan natin is being independent is yun yung isa sa magiging yung decision making na tinatawag. And ayun, nakakatuwa kasi here in our community, iba-iba for sure, marami na kayong narinig sa iba-ibang episodes natin, iba-ibang background, and right now, 'di ba? Happy, single, pretty, sexy lady. Yung nag-share naman ng kanyang success. And sa lahat ng mga nandito, ano man yung background mo, estudyante ka man, OFW ka man, professional ka man, empleyado ka man,
deserve mo rin i-prioritize yung success mo. And sa journey mo na yon, nandito po yung community natin, nandito yung mga mentors natin, nandito yung Royals International Empire to help you, to guide you. So all you need to do, sabay ka po sa amin, contact mo lang po yung coach or mentor na nag-send sa'yo ng link na to, and pag-usapan niyo po how will you become a part of Royals International Empire. And dito po kami para suportahan ka. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayon. Thank you so much, Mentor Mary Grace, and congratulations in advance sa mga successes mo pa. My name is Rafi Francisco. I am your host na nagsasabing be empowered, be super, and dare to dream big. See you again in our next RIE podcast episode. Bye! Wow!